Ang chef ay nagkaroon ng sikretong plano sa kanyang tagahugas pero ito'y bumalik lamang sa kanya. Sa magandang lugar ng Charleston, South Carolina ay nakatayo ang Phoenix Gourmet, isang tunay na yaman ng haute cuisine sa ilalim ng isang matatawarang pamumuno ni Hannah Simmons. Ang restaurant na yon ay hindi lamang basta establishmento para kay Hannah, kundi isang paglalarawan ng kanyang vision, passion at determinasyon. Gamit ang mahusay na kamay, nagbabagang puso ay nagawa niyang gawing realidad ang kanyang pangarap. Sa unang pagbubukas pa lamang ng pintuan ay agad napapasimula si Hannah ng morning meeting para paalalahanan ng kanyang team. Ang tanging meron tayo ay vision at hindi matatawarang passion sa pagluluto. Ang bawat isa sa inyo, taglay ang kanya-kanya niyong kakayahan, ay kayang gawin ang bakanting lugar na ito bilang tahanan ng mataas na at dekalidad na gastronomy. Pahayag ni Hannah sa lahat, taglay ang boses na sadyang nagpapalakas ng kanilang loob. Si Hannah ay hindi lamang isang chef, siya ay isang mahusay at dedikado ding leader. Patas na nangunguna sa lahat ng nagtatrabaho ng may husay kasama ang kanyang team mula sa chefs hanggang sa kanyang mga dishwasher. Hindi lamang basta tayo magkakatrabaho dito, tayo ay magkakapamilya na. At ang bawat putahing inilalabas natin sa kusina ay maikukumpara mo sa isang love letter para sa art ng pagluluto. Dagdag pa ni Hannah habang tinititigan isa-isa ang bawat miyembro ng kanyang team. Kaya naman, lahat ay nakakapagsimula dala ang kumpiyansa na nagpaparamdam sa kanilang kaya nilang gawin ng lahat. Ang Phoenix Gourmet ay hindi lamang kilala sa magara at maayos at masasarap na pagkain, kundi gayon din sa magandang pambungad na atmosfera nito at mahusay na serbisyo. Ang ating tagumpay ay hindi lamang bumabase sa kalidad ng ating produkto na ginagamit, kundi sa kung paano natin ihahandog sa ating mga customers, paglilinaw pa ni Hannah. Naniniwala siya na ang tagumpay ng Phoenix ay hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pamumuno, kundi dahil na rin sa pagsisikap at pagtatrabaho, dedikasyon ay pinapakita ng kanyang team. Lagi niyang pinapaalala sa lahat na ang restaurant na meron siya ngayon at dati niya lamang pangarap pero ngayon ay isa ng realidad. Nagawang itayo ni Hannah ito mula sa lupa papaitaas. Kinaya ang lahat ng hamon at sitwasyon na naging hadlang noon sa kanya. Napatunayan ni Hannah na walang imposible kapag ang isang pangarap ay pinaglaanan mo ng talento, pagmamahal at teamwork mula sa pamumuno ng isang personalidad gaya niya. Si Millie Evans sa edad na 34 ay napapaharap agad sa buhay na napupuno ng determinasyon na hinubog ng bawat sitwasyon at hindi matatawarang pagmamahal sa kanyang dalawang anak, sina Lincoln at Emma. Ang buhay bilang isang single mother ay hindi madali pero nagagawa pa ring harapin ni Millie ang bawat araw ng may ngiti. Nalalaman na ang bawat pagsasakripisyo niya ay kanila ding kapakinabangan mula sa pagpapalit ng diaper, pag-attend ng school meetings, at pagkakulang sa tulog ay nakakahanap pa rin si Millie ng pagmamahal sa larangan ng pagluluto. Nang matanggap siya sa Phoenix Gourmet, isang kilalang restaurant sa Charleston, pero ang trabaho niya doon ay tagahugas lamang. Lincoln, Emma, papasok na naman si Mami. Magpakabait kayo ha, pangako pag uwi ko ay magdadala ako ng pasalubong. Umagang pagpapaalala ni Millie sa kanyang mga anak habang naghahanda at nag-aayos na sa kanyang pag-alis. Ang mga bata naman ay nakasanayan na rin ang ganung routine. Pinababaunan na lamang ang kanilang ina ng halik at yakap. Ang kanilang mga wangis ay nabubuhayan ng kanilang wagas na pagmamahal sa kanilang ina. Sa Phoenix Gourmet, si Melly ay napapaligiran ng mundong napupuno ng aromas at flavors. Ang bawat pinggan niyang hinuhugasan ay waring isang hakbangin na rin sa kanyang pangarap na maging isang chef balang araw. Sa kabila ng kanyang pagod, si Millie ay mas lalo pang nagkaka-inspirasyon sa magandang enerhiyang pumapaloob sa kusina. Nanunood siya sa bawat chef, minamasdan ang bawat detalye ng kanilang ginagawa, ang kanilang techniques na malamang sila lamang ang nakakaalam, maging ang bawat paggalaw nila at bawat ingredient na hinahalo. Alam mo Ryan, nagawang makausap ni Millie ang isang chef doon na nagngangalang Ryan Miller na bigla namang natigilan para makinig. Sa isang culinary school ako napasok noon bago pa magbago ang aking buhay. Ay dati na akong nangarap na maging chef, yung lumikha ng putahe na, gaya mo, na siyang pupukaw sa puso ng bawat taong makakatikim. Si Ryan ay normal na mabait at laging nakangiti lamang sa kanya. Melly, ang pagpamahal mo sa pagluluto ay hindi matatawaran.
Huwag mong hahayaan na may pumigil o humadlang sa'yo patungo sa iyong pangarap. Malay mo isang araw kasama na kitang magluluto dito at aabangan ko yun. Sa kabila ng mahabang oras na pagtatrabaho at labis na pagod ay hindi nawalan si Millie ng pag-asa. Alam niya na ang bawat araw sa Phoenix Gourmet ay isang oportunidad na rin para lalo siyang matuto at maging malapit pa sa pangarap na nais siyang makamit. Sa bawat pagtatapos naman ng kanyang shift, pagod man ay labis na siyang nakukontento. Siya ay umuuwi para salubungin at nag-aabang ng mga halik at pagyakap ng kanyang dalawang anak. Dala ang mga pasalubong na pagkain kanyang nabili at ang pangakong balang araw ay magiging maganda din ang kanilang buhay. Isang araw mga mahal ko, bulong ni Melly kina Lincoln at Emma habang sila'y niyayakap, ay makikita nyo na ang pangalan ni Mami na kumikinam sa restaurant menu at naroroon kayo sa unahang pwesto bilang aking taga-suporta. Dahil sa pangakong ito ay hindi nagsasawa si Millie na mangarap at umasa na nagagawa pa rin niyang dalhin maging sa kanyang pagtulog. Nakahanda ng harapin anuman ang nag-aabang sa kanya. Sa bawat umaga, sa bawat pagpasok niya sa restaurant ay agad rin niyang iniiwan ang hamon ng pagiging isang single mother. Nakahanda ng sisiri ng mundo kung saan ang culinary aspiration niyang naghihintay na lamang upang kanyang mapunan. Ang kusina ay isang sanktuaryo na sa kanya na siyang nagpapasariwa pang lalo sa kanyang pag-asa bawat araw. Si Millie na laging una sa pagdating at huli sa pag-alis ay isang halimbawa ng dedikasyon. Ikaw ang backbone ng restaurant na ito, Millie. Sambit ni Hana sa kanya ng may ngiti. Kinikilala ang matinding pagsisikap na inilalaan ng kanyang tagahugas. Ang commitment mo dito sa trabaho ay walang katumbas. Ang bawat salitang iyon ay mahalaga kay Millie dahil kumpirmasyon ito na ang pagsisikap at pagtatrabaho ay hindi nababaliwala lamang kundi ay sadyang napapansin. Gayunpaman, hindi lahat ng staff sa Phoenix Gourmet ay nagkakaparehas ng opinyon. Si Robert na isa sa pinakatalento at aroganteng chef sa team ay minsan namang pinuna si Millie. Hanggang tagahugas na lang talaga ang mapapala mo dito. Tila pangaasar ni Robert kay Millie. Wala ka namang alam sa mga kakayanan ko o kaya kong gawin. Pag-alma naman ni Millie. Ang pagmamahal ko sa larangan ng pagluluto ay wagas kagaya mo rin. Ang araw na yon ay sadyang naging mahirap at matrabaho kung saan maraming pots at pans ang dapat hugasan ni Millie. Hanggang sa malapitan siya ni Ryan para hawakan ang kanyang balikat. Huwag mong hayaan na ang salita ni Robert ang sumira sa mga pangarap mo. Meron kang kakayahan, Millie, at nakikita ko yun. At maging ng iba din, ang mga salitang nadinig ni Millie kay Ryan ay waring nakapagpabuhay ng kanyang kalakasan para lalo pang umasa. Isang paalala na sa kabila ng mga balakid, ang pangarap niyang maging mahusay at kilalang chef ay mangigimabaw pa rin anuman ang mangyari. Salamat Ryan, bulong ni Millie kay Ryan ng may ngiti. Hindi ako susuko, huwag kang mag-alala. Sa kabila ng pagdududa ng iilan, lalo na si Robert, at iba pang hamong humaharap sa kanya, ay pilit pa ring lalaban. Si Millie dala ang kanyang naglalagablab na pagmamahal sa pagluluto at ang pag-asa na isang araw ang kanyang determinasyon ay ganap ding magagantimpalaan. Ang kusina ng Phoenix Gourmet ay wari mong naging isang battlefield at si Millie ay determinadong manalo. Dala ang kanyang pangarap bilang armas, panlaban. Sa kalagitnaan ng malabagyong aktibidad na nagiging imahe ng kanilang kusina, si Ryan ay sadyang nanguna sa lahat. Hindi lamang sa kanyang culinary skill, kundi na rin sa kanyang simpatsya at pagiging maunawain. Sa lahat ng chefs, siya lamang ang nag-iisang nakakakita sa nakatatagong husay ni Millie. Isang apoy na inaapoyan pa ng labis niyang pagmamahal sa gastronomy at ang pagtitiwala na magagawa din niyang maging mas mahusay pa. Mukhang may mahikay ang hawak mo. Komento ni Millie kay Ryan, isang tanghali matapos maghugas ng ilang pans. Ang dedikasyon ay sadyang kapansin-pansin. Bakit hindi mo ko tulungan sa paggagarnish mamaya? Ang imbitasyon na yun ay normal lamang para sa kanilang karamihan, pero para kay Millie, isa itong kayamanan. Mas magkakaroon siya ng oportunidad na lalo pang matuto at mas maging malapit sa kanyang pangarap. Maraming salamat, agad na tugon ni Millie, dala ang nangingintab niyang mga mata sa saya at labis na pagkasabik. Sa ilalim ng pangunguna ni Ryan ay nagsimula na si Millie na maghiwa ng gulay ng may kahusayan. Habang sila'y magkasama ay nagagawa pang bahagian ni Ryan si Millie ng mga tips at techniques na nagpabago sa eksenang yon bilang sandali ng tunay ng cooking lessons.
Para kay Millie ay mahalaga ang bawat pantay na detalye sa paghihiwa ng gulay. Kung paano ring ang bawat detalye sa buhay ay napaka-importante. Isang beses, sa mga sandaling yon ay hinayaan ni Ryan na mas maging bukas pa kay Millie. Alam mo Millie, nagawa ko ding magsimula sa pinakaibaba, kaya nauunawaan ko ang kahirapan ng bawat hamon mong kinakaharap. Pero tingnan mo kung ano ako ngayon. May potensyal ka na maaaring higit pa sa akin at huwag mong hayaan na kahit sino na mapangunahan ka. Si Millie ay tinanggap ng buong puso ang bawat payong kanyang nakukuha. Ang bawat salita ni Ryan ay parang piraso ng yaman para sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi ko nga alam minsan kung ano ang gagawin ko kung wala ka. At yung iba pang mga naniniwala sa akin. Tugon ni Millie sa boses na napupuno ng emosyon. Si Ryan naman ay napangiti na lamang sabay tapik sa balikat ni Millie bilang tanda ng kanyang pagsuporta. Maniwala ka lang sa iyong sarili. Ang daan mong tatahakin ay mahaba pa. Maaring madami kang harang na madaanan pero makakaya mong lampasan yan sa iyong dedikasyon. Kaya't lumaban ka lang, naniniwala ako isang araw na makakamit mo din ang iyong pangarap. Nililinaw na ni Ryan ang magandang kinabukasang naghihintay para kay Millie. Kaya naman handang-handa na si Millie na humarap sa bawat hamon ng buong lakas at determinasyon. Sa isang araw ng umaga, habang ang Phoenix Gourmet ay tahimik pa dahil sa hindi pa pagdagsa ng customer, ay agad pinatawag ni Hannah ang lahat ng staff para sa isang meeting. Ang bawat empleyado ay nagkumpulan doon, waring nagtataka at naiintriga dahil ang meeting na yon ay sadyang hindi nila inaasahan. Si Millie ay agad na pinunas ang basa niyang kamay sa suot niyang apron. Kinakabahan ng sobra dahil sa magkahalong pangamba at pag-asang kanyang nararamdaman. Si Hannah ay nagsimula na sa pagsasalita. Team, alam niyo naman na palagi nating itinataas ang antas na ginagawa nating pagsisilbi sa mga customers. Kaya naman, naisipan kong magsagawa ng isang internal competition. Ang lahat ay kasali sa paligsahan na ito at hindi ang mga chefs lamang. Kailangan yung mag-participate na makagawa ng bagong recipe na pwede nating maidagdag sa menu. Ang pahayag na yon ay bigla na lamang nagpakalat ng pagkasabik sa lahat, lalo na kay Melly. Si Melly naman ay lalo pang kinabahan. Ibig bang sabihin ay halos hindi masabi ni Melly ang kanyang nais sabihin. Pagkakataon na niya ito para mapatunayan ang kanyang sarili. Si Hannah naman ay nagpatuloy pa. Alam ko naman ang iba sa inyo ay may natatagong talento. Ang kompetisyon na ito ay magbibigay tsansa sa inyong lahat na maipakita ang buo niyong kakayahan. Ano man ang posisyon niyo sa restaurant na ito ay mabibigyan ng pag-asang mas umangat pa. Si Ryan ay agad na pangiti kay Millie. Agad naman siyang nasasabik sa pagkakataong ito na matagal na niyang pinakahihintay. Si Millie dala ng kanyang lakas ng loob ay agad nagtaas ng kamay. Chef Hannah, lahat po ba talagang pwedeng makilahok? Kahit po hindi mga tagaluto? Si Hannah naman ay napangiti na lamang at tumungo bilang pagsang-ayon. Nais ko lang naman makita ang kausayan yung lahat. Nais kong ang kompetisyon na ito ay maging demonstrasyon ng inyong pagmamahal sa pagkain, ano pa man ang iyong sinimulan. Si Millie ay sadyang naging masaya at mas lalo pang nagtiwala sa kanyang sarili. Ito ay isang pagkakataon para mapatunayan sa lahat, maging ang mga namamaliit sa kanya, ang tunay niyang kakayahan. Na ang pangarap ng isang gaya niya ay maaari ding matupad at magkatotoo. Sabik na si Millie sa paglahok at nakahanda siyang ibigay ang abot ng kanyang makakaya. Lalo na nang banggitin ni Hannah na ang magiging limit lamang ng kompetisyon ay ang imahinasyon ng bawat isa. Walang kinakailangang pampalasa na hindi natural at bawal ding gumamit ng asin maliban sa mga herbs at sariwang pampalasa lamang. Natapos na rin ang meeting, si Millie ay dumiretso na sa lababo ng kusina. Sa unang pagkakataon ay nagawa niyang mangarap ng gising kung saan nai-imagine na niya ang kanyang sarili bilang isang mahusay na chef pagdating ng araw. Sa araw na yon habang naguhugas si Millie, dala ang nag-uumapaw niyang determinasyon, ay bigla naman siyang nilapitan ni Robert. Nakangisi na nagpapakita ng indikasyon na wala itong magandang sasabihin. Ano Millie? Magpapartisipa ka siguro sa kompetisyon na isinagawa ni Chef Hannah. Seryoso ka niyan? Sa tingin mo ba'y kakayanin mong makipagsabayan sa mga totoong may talento di gaya mo? Sa paghuhugas ng pinggan ka nga lang magaling. Baka minsan palpak ka pa. Si Millie naman ay biglang napahinto at seryosong hinarap si Robert. Siya ay nakadama ng labis na emosyon, pagkatakot at pagkagalit.
Pero higit sa lahat ay determinasyon. Oo, makikibahagi nga ako. Dinig mo naman ang sinabi ni Ma'am Hana, di ba? Lahat daw. May alam na ako na hindi mo alam, Robert, at yan ang ipapakita ko sa inyo. May alam din ako sa idea ng pagkain. Si Robert ay natatawa na lamang ng sobra. Idea sa pagkain? Naiibang ka na ba? Ang pagluluto mo sa iyong anak ng pagkain ay malayo sa pagiging chef. Ang kompetisyon na yun ay para sa mga profesional lang at hindi sa nangangarap lang na gaya mo. Sa eksenang ito sa kauna-unahang ding pagkakataon ay nagawa ni Ryan ang makisali. Ang presensya ng biglaang pagdating ni Ryan ay bahagya namang nagpaatras kay Robert. Robert, baka nakakalimutan mo kung saan ka galing. Gusto mo ba na ipaalala ko? Sabay-sabay tayong nagsimula dati, di ba? Si Millie ay may karapatang makilahok sa kompetisyon gaya natin. Baka masorpresa ka na lang pag nalaman mo kung anong kayang gawin ni Millie. Si Robert naman ay tila hindi pa din kumbinsido. Si Robert ay umalis na lamang habang si Ryan ay binigyan na lamang si Millie ng pagniting. Alam niyang makakapagpalakas ng loob nito. Huwag mong pansinin yun, di ka na nasanay. Ikaw lang naman ang gusto niyang pagtripan. Huwag mong hayaan ang tulad niyang magiging hadlang sa'yo. Kayang-kaya mo yan. Ipakita mo sa lahat ang kakayanan mo. Patunayan mo sa lahat kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Maraming salamat, Ryan. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Patutunayan ko ang kakayanan ko sa lahat, gayon din sa aking sarili. Alam ni Millie na ang daang kanyang tatahakin ay mahaba at mahirap. Pero nakahanda siyang lagpasan ng mga ito para marating ang kanyang pangarap. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, ay labis na nag-iisip si Millie kung ano ba ang pwedeng dish na kanyang magawa. Isang putahe na sana'y pumukaw sa puso at kaluluwa ng sino mang makakakain nito. Sadyang pinag-isipan ni Millie ang tamang sangkap na kinakailangan niyang gamitin. Nais niyang gumawa ng isang kakaibang stuffing. Nakakatawan sa mahabang daan ang kanyang tinahak at pagmamahal niya sa pagluluto. Ang tanging naging praktisan niya ang sarili niyang kusina sa bahay. Hanggang sa makagawa siya ng isang fish recipe na kanyang ginawa ng may puso at labis-labis na dedikasyon. Si Millie ay sadyang inilaan ang buong sarili sa ginawa niyang recipe. Sadyang minahal niya ito ng buong puso at kaluluwa. Si Robert naman ay nakatingin lamang sa kanya sa di kalayuan habang nag-aasikaso sa kusina. Waring may pinaplanong hindi maganda kay Millie. Nakikita niya kasi ang determinasyon ni Millie, hindi bilang isang karangalan, kundi isang balakid na dapat mapigilan. Si Robert naman ay muling nagkaroon ng oportunidad para malapitan si Millie. Ayos, Millie, ha? Nakikita ko yung effort mo. Nais ko lang naman magbigay ng payo. Ang sekreto ng isang maayos na dish ay nasa detalye din ito. Halimbawa, ang dagdag pang asin ay pwedeng magbigay ng lasa sa iyong putahe sa paraang hindi mo naiisip. Si Millie ay nagbigay konsidera din sa payong sinabi ni Robert. Alam ni Millie na iingatan nitong reputasyon at dahil na rin sa pagkanais niyang mabigyang lasa pa ang kanyang putahe ay nagawa niyang magdalawang isip. Agad naglagay si Millie ng dagdag pang asin sa ginawa niyang recipe. Lingid sa kanyang kaalaman ang pinaplanong masama ni Robert. Dahil ang ibang pampalasa gaya ng asin ay alam niyang mapapansin at malalasahan agad ng mga magiging hurado sa kompetisyon at yun ay labis na pinagbabawal. Naisip niyang ganap ngang susundin ni Millie ang kanyang sinabi ng walang kahirap-hirap. Alam ni Robert na kapag nagmalabis pa si Millie sa pag-iiba ng kanyang recipe ay hindi ito magiging maganda, kaya't mas magiging angat siya dito pag nagkataon. Si Millie bilang pagtitiwala sa kanyang sarili ay nagawa na lamang ipagpatuloy ang kanyang recipe sa kung papaano niya ito naisip nung una matapos siyang makaramdam ng pagdududa. Si Robert naman ay nakamasid lamang sa di kalayuan. Hindi inaakala na hindi naman talaga ginawa ni Millie ang kanyang sinabi. Mas nagawang sundin ni Millie ang kanyang puso. Determinadong ang maipresenta niyang dish ay magugustuhan hindi lamang ng kanyang boss na si Hana kundi ng lahat. Ang chefs at staffs sa nakatakdang araw na yon ay naglabas ng kani-kanilang kakayanan at kanilang talento. Nakahandang maging saksi at maging bahagi ng isang kompetisyon. Hindi lamang magpapalawig sa kanilang kakayanan, kundi mas magpapaganda pa sa menu ng kanilang prestihiyosong restaurant. Ang lahat ay nagsaayos at naghanda ng kani-kanilang dish na naipresenta para sa kompetisyon. Si Millie naman habang naghahanda ng isang fish recipe ay sadyang pinaglaanan niya ng kanyang buong husay. Isang isda na minarinate sa iba-ibang piniling herbs na sadyang nagbigay dito ng napakagandang aroma na siyang pumupukaw sa atmosfera ng kusina.
Sa amoy pa lamang ay waring nagsusumabog na ito sa matinding lasa at pagkasarap. Si Robert naman ay nagpresenta ng isang dish na alam niyang mas mangunguna kaysa sa lahat. Lalo na't ayon sa kanyang pag-aakala ay nagawa na niyang masira ang recipe ni Millie. Ngayon ay malalaman na ng Phoenix Gourmet kung sino ba ang magiging head chef at mangunguna sa lahat ng lulutuin. Umaasa si Robert na ang simpleng pagkakamali na ginawa ni Millie ay tiyak na maaalis sa kanya sa kompetisyon. Si Hannah at ang iba pang mga kilala nitong high-rank chefs bilang tagahusga ay agad namang tinawag isa-isa ang bawat kalahok hanggang sa matawag na nga sila ni Hannah. Okay Millie, magkwento ka sa amin may kinalaman sa iyong dish. May pagkaintrigang tanong ni Hannah. Matapos tikman ang pagkain at lakas loob din namang nagtugon si Millie. Ang dish po na naipresenta ko ngayon ay isang presentasyon ng aking paglalakbay na tinahak na napupuno ng pagmamahal at pag-asa. Ang recipes ko po ay pinili ng may pagkasimple lamang. Kagandahan at pagiging malasa ng mga ito, isang kombinasyon na inaasahan kong hihipo sa puso ng kung sino mang makakatikim nito. Habang siya'y nagsasalita ay nakahanda na din si Robert na maipakita sa mga hurado ang nagawa niyang recipe. Ang tunay na puso ng kompetisyon ay nagpapakita hindi lamang ng iyong kausayan sa culinary, kundi isang pagsubok na rin sa iyong personalidad. At alam mo Millie, pinapahanga mo talaga ako ng labis. Si Robert naman ay napataas kilay. Maya-maya pa matapos tikman ng mga hurado ang lahat ng putahe, ang lahat ng empleyado ay labis na sasabihin ng mga hurado kung kaninong recipe ba ang kanilang nagustuhan. Maya-maya pa ay tumayo na si Hannah para i-announce sa lahat na ang napili nila ay walang iba kundi si Millie. Nalabis ikinatuwa ni Ryan. Ang lahat ay nagpalakpakan sa pagkapanalo ng kanilang kasamahan. Ang fish recipe niya ay ganap nang magiging bahagi ng kanilang menu at tiyak makikilala ng lahat. Dito na nalaman ni Millie mula kay Ryan ang malamang pinaplano ni Robert sa kanya na maigi na lamang ay hindi niya nagawang sundin kahit na halos magdalawang isip na siya sa mga sandaling iyon. Ilang araw ang makalipas ay nagawa ng ipabisita ni Millie sa kanyang mga anak ang restaurant kung saan gaya ng kanyang pangako ay nagawa niyang maging front image ng menu sa tabi ng inimbento niyang recipe. Isang bagay na labis na ipinagmamalaki ni Millie at labis ding ipinagmamalaki ng kanyang dalawang anak. Sa katagalan at hindi inaakalang pagkakataon ay nagawa ni Ryan na ligawan si Millie. Hindi rin naman nagtagal ay nagawa ding magkaroon ng relasyon ng dalawa hanggang sa ganap na silang maikasal. Dahilan para sina Lincoln at Emma ay magkaroon ng magulang na parehas mahusay sa pagluluto. Habang si Robert naman ay nanatili lamang sa ilalim ng lahat dahil gaya ng sinabi ni Hannah, sa isang trabaho hindi lamang talento ang kailangan, kundi magandang personalidad at pantay na pakikisama.